Magandang gabi sa inyo lahat mga tagasunod ng Ermitanyo. Dito muna tayo dahil hindi tayo makapag-upload ng isang buwan doon sa kabilang channel natin. Sayang eh. Pero dito natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Sa pagsapit ng 12:00 ng madaling araw, pinili nilang maghintay hanggang pagsapit ng bukang liwayway. Habang sila'y nagpapahinga, sa hindi inaasahang pagkakataon, merong narinig si Nuli sa kanyang isipan. Alam ni Nuling tinig ito ni Barangaw, pero hindi alam ni Nuli kung bakit ito nagpaparamdam sa kanya. Tao, magmula ngayon, nananalaytay na sa dugo mo ang aking kakayanan. Ang iniinom mong dahon ay ang punong aking inalagaan noon pa. Kaya ang ilan sa aming kakayahan at lakas ay inyo na ngayoy mamamana. Ikaw na ngayoy merong basbas ng mga diwata. Kaya sa pagsapit ng umaga, unti-unti nang mag-iba ang marka sa iyong batok. Wika ni Barangaw. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan nitong paglaho sa isipan ni Nuli. Halos hindi na noon nakasagot si Nuli kay Barangaw sa kadahilanang wala siyang kaalam-alam sa nais nitong sabihin. Upang hindi na gaano maguluhan ang kanyang isipan, pinili niyang baliwalain na muna ang lahat na kanyang naririnig sa diwata. Ang mahalaga noon para kay Nuli ay buhay siya kasama ng grupo ng Ermitanyo. Kanuli, hayaan mo muna kami na ang bahala sa gawain mo. Magpahinga ka na dahil maaga pa tayo bukas. Wika ni Lito. Dahil sa sinabi ni Lito at Danilo, wala nang nagawa si Nuli kundi sundin ang nais ng mga kaibigan niya. Pinili nitong bumalik sa kanyang pwesto upang makapagpahinga. Bali ang hindi pa noon tulog ay ang mga kasama niyang mahilig magkwentuhan sa gabi. Sa pagpikit ng mga mata ni Nuli, narinig pa niya ang pag-uusap ng buo nilang mga kasama. Kahit napakalamig sa gubat noon, hindi nila iniinda ang sitwasyon na iyon. Sa pagsapit ng umaga, maaga pang nagising sila Tonyo at Mang Karding. Agad din naman silang lumuwas ng bukid upang tunguhin ang mga gamit nila at mga kabayo. Habang sila'y naglalakbay, pansin ni Nuli ang gaan ng kanyang pangangatawan. Sa pagluwas nila ng bundok, agad rin naman nilang pinuntahan ang kinaroroonan ng mga kabayo. Matapos yan, pinili nilang mag-almusal na muna bago sila maglakbay patungong Uringaw. Pagsapit ng kinabukasan, matagumpay namang narating nila Nuli ang lugar ni Sanoy. Habang sila'y naglalakad sa lugar na yon, tuluyan ang napanatag si Nuli. Animoy nawala na sa kanya ang takot sa sarili. Noong mga panahon, hinihigop ng kapangyarihan ang kalahati ng kanyang buhay. Habang nilakbay nila ang lugar ni Sanoy, nasipat nila ang paghaba ng mga talahib sa paligid at ang pag-usbungan ng mga mani at mais. Dahil nasa dulo pa sila ng Uringaw, kaya aabutin pa sila ng ilang oras bago marating ang pamamahay ni Sanoy. Hindi naman noon umasa ang dalawang ermitanyo kung naroroon ba si Sanoy at Kastansyo.
Duming, kapag wala si Sanoy sa kubo nito, pupunta tayo sa maestro nito. At kung wala rin naman doon si Ginoong Castancio, saan tayo magpunta? Wika naman ni Mang Carpio. Didiretso na tayo sa Alibasong, Carpio, tama. Doon ang daan papunta sa Haring Ilog na dinaanan natin noon. Mas magandang umaga tayo dadaan doon. Alam nyo na. Wika ng ermitanyo. Ilog? Ilog, Manong? Bakit? Wala na bang dadaanan bukod pa doon? Tanong ni Nuli. meron. Kaya lang malayo na. At nababasa ko sa hangin iyo. Mas maligalig ang mga nilalang sa gabi kumpara sa umaga sa ilog na yon. Sagot naman ni Manong Duming. Matapos nilang mag-usap, naglakad na sila papunta sa kubo ni Sanoy. Hapon na nang marating nila ito at kagaya ng kanilang inaasahan, wala doon ang antingerong may gabay na engkantong kalabaw. Makalipas ang ilang oras, muli na naman silang naabutan ng paglubog ng araw. Dahil sa wala ng sindi ang kanilang mga sulong gawa sa tangkay ng niyog, pinili nilang ipagbukas na lang ang kanilang paglalakbay. Habang naghahaponan ang buo nilang grupo, biglang naalala ni Nuli ang sinabi ni Parangaw. Nang maalala niya ito, agaran din naman niyang ipinagsabi ang mga sinabi ng diwata. Ikwininto niya ito sa kanyang mga kaanib kung ano ang rason ni Barangaw sa mga kataga nitong binitawan. Nang marinig ito ng dalawang ermitanyo, maging ang mga ito ay walang kaidi-idiya sa nais ipahiwatig ni Barangaw. Kung ako ang tatanungin mo iyo, maaring nataglay mo ang abilidad ng diwata. Hindi ko alam ang abilidad na yon. Pero ang alam ko, labis itong makatulong sa iyo. Kahit hindi ka humawak ng sandata, meron ka namang malakas na pangangatawan. Wika ni Manong Duming. Kahit nga nataglay ko ang abilidad ni Barangaw, hindi ko naman alam kung saan ko ito gagamitin. Siguro, hayaan ko na lang ang panahon ang siyang magbibigay ng kasagutan sa lahat ng aking iniisip, Manong. Sagot naman ni Nuli. Matapos nilang maghapunan, inilabas na naman ni Tonyo ang tuba at saka nagsimulang magpaikot ng tagay. Kahit kagagaling lang noon ni Nuli, pinili naman itong makisabayan sa kanyang mga kaibigan. Hindi pa man noon nalasing ang kanilang pangkat. Laking gulat na lamang nilang lahat nang merong lumapit sa kanilang mga taong hindi nila kilala. Magandang gabi sa inyo. Kami pala ay mga NPing samahan na nakakuta malapit sa inyong kinaroroonan. Ang pagtambay nyo rito ay nangangailangan ng patong. Wika ng NPE. Nang marinig ito ng dalawang ermitanyo, pinili nilang titigan ang mga ito bago ito sumagot. Pansin nilang kargada ng mahabang armas ang mga ito, pero nanatiling kalmado ang kanilang grupo. Ang ikinagalit lang noon ng dalawang ermitanyo ay ang ibang mga kasamahan ng NPing yon ay halos mga tikwi na aswang. Hindi ito nakalapit sa kanilang grupo dahil nararamdaman ito ang presensya ng kanilang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas
Agad namang tumayo si Mang Carpio at nagwika ng, "Bakit mga iyo? May rinta na ba ang gubat na nilikha ng amang dakila? Umalis na kayo dahil wala kayo ritong makukuha. Ito, tuba. Ito lang ang maibigay namin sa inyo. Pero sa lapi, aba, wala tayo niyan." Wika ni Mang Carpio. "Mukhang di mo yata narinig ang sinabi ko, tanda. Gusto mo bang itong hawak ko ang makipag-usap sa inyong lahat?" Wika nito. Sabay kasa sa mahaba nitong baril at itinutok sa kanila. Sa pagwika ng NPing yun, labis naman ang galit ng pangkat ng ermitanyo. Tumaas kasi bigla ang boses nito na para bang, "Okay, hanggang dito na muna mga tagasunod ng ermitanyo. Okay, dito na muna tayo. Lipat na muna kayo dito sa channel nito dahil di tayo makapag-upload ng isang buwan sa kabila nating channel. Nagka-problema eh. Kaya kung ayaw niyong maligaw ng kwento, alam niyo na ang gagawin niyo." At sa mga magpa-shoutout, dito natin itutuloy ang ating shoutout. Kaya kung gusto niyo magpa-shoutout, mag-comment na kayo sa baba sa ating comment section. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa pagbabalik ng tagasunod ng ermitanyo.